Ang dami nating mga tanong sa Diyos. Naghahanap tayo lahat ng sagot sa Kanya. Ang iba, sinasabi, Panginoon, titigil na ba ako sa aking trabaho? Maghahanap ba ako ng ibang pagkakabalahan ko? Panginoon, anong magandang business para kumita ako? Yung iba, nagdadasal, Panginoon, paano ba magbabago ang asawa ko? Panginoon, kailan ko iiwanan itong asawa ko? Hindi ko na siya matiis. Panginoon, papasa kaya ako sa board exam? Panginoon, gagaling kaya ako sa aking sakit? Panginoon, sino kaya ang makakatulong sa aking problema ngayon? Di ba, kung agad-agad sasagot lang ang Diyos, wala sana tayong problema at magiging magaan ang ating buhay. Pero karanasan natin lahat yan. Ang dami sa atin, dasal ng dasal, kinakausap ang Diyos, pero hindi naman siya sumasagot. Ang tanong, talaga bang hindi sumasagot ang Diyos? Talaga bang tahimik siya sa ating mga hiling at panalangin? Kung babalikan po natin ang kwento, ang Ebanghelyo, sumagot naman si Jesus. Ang sabi pa nga niya, sinabi ko na sa inyo, pero hindi kayo naniniwala. Nagpakita pa nga siya ng napakaraming tanda na mga milagro. Yan daw ay pinapagawa sa kanya ng kanyang ama. Pero bakit nga ba hindi nila pinaniniwalaan si Jesus? Ito ay dahil sarado na ang kanilang mga isip. Sarado na ang kanilang mga puso. Sabi nga po, for those who believe, no proof is necessary. And for those who do not believe, no amount of proof is sufficient. Sumasagot ang Diyos. Pero ang problema, marami din sa atin, sarado na ang isip at sarado na ang puso. Meron ng mensahe ang Diyos sa iyo. Meron ng pinapagawa ang Diyos sa iyo. Pero ikaw, iba pa rin ang iyong balak, iba pa rin ang iyong plano, iba pa rin ang iyong kagustuhan. Lord, wala na bang iba? Sigurado ka ba? Hindi yan ang gusto ko eh. Sasagot pa ba ang Diyos sa'yo? Ang tigas ng ulo mo eh. Ang tigas ng puso mo. Magandang itanong yan. Nakabukas ba ang puso ko? Nakabukas ba ang isip ko sa Diyos? Ano ba ang nagiging dahilan? Bakit ayaw kong maniwala sa Kanya? Ayaw kong makinig sa Kanya? May kakilala po ako, tumigil sa pagsisimba. Bakit? Kasi napansin niya, yung mga kamag-anak at kapamilya niyang palasimba, nalagas. Unti-unti, kinuha ni Lord na matay. So, ano yung naging paniniwala niya? Palagi kang magsisimba, agad kang kukunin niya. Bakit pa ako magsisimba? Tignan mo nga, yung mga tapat na palaging simba na simba, nasan sila ngayon? Tigok na! Tignan nyo na, dahil dun sa kanyang karanasan at maling paniniwala, yun yung naging hadlang sa kanya sa paglapit sa Diyos. Kaya nga, lumayo siya sa Panginoon. May isa pa pong dahilan, bakit minsan hindi natin naririnig ang Diyos. Ito ay dahil hindi tayo marunong huminto at makinig. Kung kayo po ay nakasakay sa motor o sa kotse, kung ito po ay umaandar, kung ito ay tumatakbo na mabilis. Pag may nadaanan kang tindahan na nagpapatugtog na musika, ang tanong, maririnig mo ba? Di ba hindi? Bakit hindi mo narinig yung musika? Kasi mabilis ka. Kasi gumagalaw ka. Bakit kaya hindi natin marinig ang Diyos minsan? Isang dahilan yan. Kasi napakagulo ng ating isip, napakagulo ng ating damdamin. Galaw ka ng galaw. Meron kang palaging ginagawa. Meron kang palaging iniisip. Meron kang palaging pinaplano. Hindi ka marunong huminto at makinig. Your mind keeps on moving. You are always thinking. You are always working. You are always worrying. How will you listen to the voice of God calling you? Gusto mong marinig ang Diyos, matuto kang huminto at tumahimik. Tandaan niyo po ito. It is very difficult to listen to God. Why? Because the language of God is silence. Bakit napakahirap makinig sa Diyos?
Puwera sa dahilan na saradong isip mo, saradong puso mo. Puwera sa dahilan na dahil palagi kang nag-iisip, nag-aalala, balisa ka, mahirap makinig sa Diyos dahil ang wika ng Diyos ay katahimikan. God speaks to us in silence. And because the language of God is silence, what do you need to do? You need also to silence yourself. You need to stop and be still. Kamukha na nakasulat sa Biblia, be still and know that I am your God. Ang pakikinig sa Diyos, hindi lang po tenga ang ating ginagamit. Ang pakikinig sa Diyos, puso ang dapat gamitin. Kung gusto mong marinig ang Diyos, puso mo ang gamitin mo. At hindi mo lang siya maririnig, mararamdaman mo pa siya. Dahil ang Diyos, hindi nagpaparinig. Ang Diyos, nagpaparamdam. Tandaan po niyo yun. Bandang huli, hindi mahalaga na marinig mo ang Diyos. Bandang huli, ang mahalaga ay ang maramdaman mo ang Diyos. Because when you pray, my dear friends, do not only inform God. When you pray, involve God. How do you pray? Paano kayo nagdarasal? Kayo lang ang palaging nagsasalita, nagsusumbong, nagrereklamo. Ay paano ang Diyos? Ang pagdarasal ay hindi lang yung ikaw yung nangungusap. Ang pananalangin ay ang pagdating at pananahan ng Diyos sa ating puso. Prayer should not only be a conversation, but prayer should be a relationship. At diba, alam natin yan, pag malalim na ang relasyon, ang ugnayan, hindi na kailangan ng mga salita. Dahil ang mahalaga ay kasama mo ang iyong minamahal. Ang mahalaga bandang huli ay yung alam mong hindi ka nag-iisa at hindi ka pababayaan ng iyong minamahal. Kung marami kang tanong sa Diyos, itanong mo. Pero sana lumalim ang iyong relasyon sa Kanya. Bandang huli, wag lang sanang magsasalita ang gawin mo sa panalangin. Pero bandang huli, sana makiugnay ka sa Diyos. At tunay naman talagang pagmumulat ng iyong kapayapaan, ng iyong kaganapan, at nagtatagal na tuwa. All prayers God hears, but not all prayers God responds to. Lahat ng mga dasal, naririnig ng Diyos. Pero hindi naman lahat ng dasal ay sinasagot ng Diyos. Amen? Ano yung mga dasal na naririnig ng Diyos, pero ayaw niyang sagutin? Una, ang mga dasal na may kataasan ng loob. If you pray with pride, yes, God will hear you, but God will not listen to you. God will not respond to you. Pinapaalala din ng ating Panginoon. Turo niya, huwag tayong magdadasal ng napakarami nating ginagamit na salita. Do not babble like the pagans. Isa sa mga dasal na naririnig ng Diyos pero ayaw na ayaw niyang napapakinggan sa atin ay yung basta't na lang tayo nagsasalita, nagdadasal, pero hindi natin iniintindi, inuunawa, o hindi galing sa puso ang ating sinasabi. Ayaw din ng Diyos pakinggan ang dasal na mga makasalanan. Kung ikaw ay magdadasal sa Diyos, kailangan ang iyong pagdarasal ay mamunga sa pagbabago ng iyong pagkatao. Amen? Because it is written in the letter of Saint Peter that God's ears are close to the prayers of the wicked. Kaya kung dasal ka ng dasal, alam mo, meron kang kasalanan, hindi ka naman nagpapakumbaba, hindi ka naman humihingi ng tawad, walang kabuluhan ang iyong pagdarasal. Your prayers will not reach the ears of God. These are the prayers that God hates to listen to. Meaningless prayers, proud prayers, prayers of the wicked, of the sinful. Pero merong tatlong dasal
na gustong-gustong pinakikinggan ng Diyos. The first prayer is silent prayers. Ang pagdarasal na tahimik lang. Ano ang turo ni Jesus? Sabi niya, kahit na wala kang sabihin, kahit na hindi marami ang iyong pangungusap o salita, alam na agad ng inyong Ama ang inyong kailangan. God sees what is in your heart. God knows what you need. Just remain silent. Dahil sabi nga po, napakaganda ni Saint Mother Teresa, that in silence, God speaks to us. In silence, God speaks to us. And listening is the beginning of prayer. Bakit po kailangan nating tumahimik lang pag tayo ay nagdarasal? Dahil ang gusto lang ng Diyos, yung makasama tayo. Bakit ba tayo ginawa ng Diyos? Kasi gusto ng Diyos na may mahalin. God is love. God is overflowing with love. Anuhin niya yung umaapaw na pagmamahal. Ang pagdarasal ay ang pakikipag-usap natin sa Diyos. Pero minsan, hindi po ba, pag mahal na mahal mong isang tao, kahit na hindi kayo mag-usap, yung manatili lang kayo, magkasama, close, intimate, approximate, sapat na yun. Hindi po ba? Kayo pong mga matatagal ng mag-asawa. Di ba habang tumatagal kayo, nagkakaintindihan kayo kahit na walang imik, walang salita. Pag tumanda na kayo, tumagal na kayo sa inyong pagsasama, hindi na kayo kailangan magkwentuhan hanggang umaga. Pag matagal na kayo nagsasama, hindi po ba sapat na yung magkasama kayo, nagyayakapan kayo, alam mo, nandyan ang bawat isa para sa Kanya. Yun lang hinihingi ng Diyos sa atin. By being silent, we are present with the Lord. Kaya bago ka magsalita, manatili ka sa Diyos. Tandaan niyo po ito, hindi naman paramihan ng sinasabi pagdating sa pagdarasal. Paramihan ng oras. Gaano ka katagal nagdarasal? How much time do you spend with God? That is what matters to the Lord. Amen? Be silent, be present with God. God loves that prayer. But secondly, God loves genuine prayers, truthful prayers. Ang pagdarasal na totoo, ang hinahanap ng Diyos, pag nagdarasal ka, taos sa puso mo. God loves prayers that are straight from the heart. Amen? Remember how God responds to Elijah. May kwento po sa Biblia, ang ganda, na itong propeta, hinihingi sa Diyos, Lord, patayin mo na lang ako dahil hirap na hirap ako. Nagpadala po ng anghel itong Panginoon para iligtas si Elijah. Hinihingi niya, patayin mo na ako, pero niligtas siya. Pero tingnan niyo po, ano ba yung dun sa dasal ni Elijah na narinig ng Diyos? Yung totoo, yung nandun sa puso niya. Wala naman tayong maitatago sa Diyos eh. Kaya nga, isa sa mga pinakamagandang dasal ay yung pagbubukas ng isip natin at ng puso natin sa Diyos. A true prayer is an opening of oneself to God. Tingnan niyo po, mababasa niyo din, di ba? Sa Ebanghelyo, pag umihiyaw, sumisigaw, yung mga tao sa ating Panginoon, nagpapatulong, yun yung naririnig niya. Kaya, tanungin mo yung sarili, totoo ba ako sa aking pagdarasal? Kung ano yung iyong nararamdaman, buksan mo yan sa Diyos. Kung pagod ka, kung nagsasawa ka, nawawalan ka ng pag-asa, frustrated ka, disappointed ka, natatakot ka, huwag mong itatago yan sa Diyos. Sabihin mo at magtiwala ka. Nakikinig siya at tutulungan ka niya. Amen? Third and last, God loves also the prayers of the faithful. Faithful praying. That is what God loves. That is what God hears, listen to, and responds. Hindi lang tayo dapat magdasal na may pananalig at pananampalataya sa Diyos. That is praying full of faith. Pero yung sanang magdasal ka, palagi, maging tapat ka sa iyong pagdarasal. Tinuturo po sa atin yan ni San Pablo eh. In his letter, he said, pray unceasingly. Jesus also taught that to his apostles, to his disciples, to never lose heart in praying.
Huwag sanang masira ang loob natin sa pananalangin. Kaya nga ang Diyos, binigyan tayo ng halimbawa. Ano po ang ginagawa ng ating Panginoon? Umaga, gabi, nagdarasal. Always in communion with His Father. Are you faithful in praying? Napakarami po nagdarasal lang pag may problema. Amen? Aminin. Pero kayo ang tanungin ko, anong mararamdaman mo kung naaalala ka lang ng isang tao pag may kailangan siya? Di ba? Maiinis ka. Pag naaalala ka lang, pag meron siyang kailangan, ano ka sa kanya? Mahal ka niya o ginagamit ka lang? Ganyan din ang nararamdaman ng Diyos. Bakit minsan nagtataka tayo, hindi tayo sinasagot ng Diyos? Baka naman nagdarasal ka lang sa Kanya pag meron kang kailangan. Baka naman ginagamit mo ang Diyos. Baka naman wala ka talagang pagmamahal at katapatan sa Diyos. There is this very beautiful verse in the Psalms that says that God loves to hear those who pray to Him night and day. That those who meditate in the law of God night and day shall find delight. Tingnan niyo po, yung taong tapat na nagmumuni-muni, nagdarasal sa Diyos, ay makakatuklas, makakatanggap ng ligaya, ng tuwa at ng saya. Kaya nga po, sana wag nating kalimutan to remember these 3 very good qualities that God loves in our prayers. Dear friends, when you pray, just be present with God. Be silent. Secondly, be truthful. Maging totoo ka. And be faithful. Palagi kang magdasal. Huwag kang magsasawa. Kung ganito ka, magdasal. Hindi lang pakikinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Pupunuin ka pa niya ng umaapaw na grasya. Lahat ng iyong pangangailangan ay pagkakaloob niya. Napakarami po nagtatanong, Father, paano ba magbago ang aking sitwasyon? Paano ba magbago itong taong ang tagal ko nang pinagdarasal? Why not try to pray the rosary? Why not ask Mary to intercede for that person? Meron pong isang kwento napakaganda. Isa daw pong lalaki na meron siyang struggle, nahihirapan siya sa pornografiya. Palagi siyang nanunood ng mga malalaswang palabas, palagi siyang tumitingin ng mga bastos na larawan. Talagang hirap na hirap po siya dahil po dito sa addiction sa pornografiya. At lumapit po siya sa isang pare. Tinatanong, Father, gusto ko nang lumaya dito sa aking pagkakasala. Ano po yung gagawin ko? Kasi pag gusto ko nang magbago, ilang araw lang, babalik na naman ako dito sa aking addiction. At sabi po nung pare, magrosaryo ka. At ganito ang gawin mo. Kung ilang beses kang nanood ng malaswang palabas, yun din dapat yung bilang ng iyong pagrorosaryo. Kung gaano ka kadalas manood, dapat tapatan mo yun sa iyong pagdarasal ng rosaryo. Sabi po nitong lalaki, siguro po hanggang kamatayan hindi pa po ako tapos, sabi niya. Mukhang marami po siyang beses, no, na nanonood at tumitingin sa mga malalaswang palabas. Pero sinubukan po niya. Araw-araw, hindi lang po isang beses, 2, 3 beses, sinusubukan niya, nagro-rosaryo. And just like a miracle, after some years, ito pong lalaking ito, na pagmalaki niya, namalaya na siya dun sa addiction. Hindi na siya tumitingin sa mga malalaswang pelikula o mga palabas o larawan. Bakit? Kasi binago siya nung kanyang debosyon sa ating mahal na ina, binago siya ng kanyang pagdarasal. Alam po natin na may kapangyarihan ang pagdarasal. At ang isang lakas ng pagdarasal ay tinutulungan ang ating mga kaluluwa. Hindi lang maging mabuti, maging banal. Prayer helps us to become closer to God. Amen? And when you are close to God, remember this. You will love what God loves and you will hate what God hates. Pag malapit ka sa Diyos, magiging kamukha mo ang ugali ng Diyos. Mamahalin mo kung ano ang mahal ng Diyos, kamumuhian mo at iiwasan mo ang ayaw at kinamumuhian ng Diyos. Remember also, my dear friends, that saints are not born, they are made.
Hindi po isinisilang ang mga banal. Dahil alam natin tayo nung sinilang tayo. We have original sin. Nakabalot tayo sa kasamaan na mana natin kay Adan at kay Eva. Pero hindi naman ibig sabihin na tayo sinilang at nag-umpisa na masama, na tayo din ay matatapos at mamamatay na masama. Kaya naman, nag-alay ang ating Panginoon ng kanyang sarili sa krus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pero ang tanong, ano ang ginagawa natin dito sa grasya na tinanggap natin sa sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo? What are you doing with the grace that we have received from God? Do not waste it. Allow this grace to transform your heart. Allow God's love to clean your heart. Naway sa ating malalim na pananampalataya sa Diyos at debosyon sa mahal na ina, ito ay maging daan ng ating kaligtasan at kabanalan ng ating mga kaluluwa.